Sa mundong puno ng pangarap at pagnanais na umasenso, ilan lamang ang mga taong tunay na pinagdaanan ng hirap ng buhay at nagtagumpay laban sa lahat ng balakid. Ang buhay ni Robert "Buboy" Tamayo Villar Jr., mas kilala sa pangalang Buboy Villar, ay isang salamin ng katatagan, sipag at pag-asa para sa marami. Mula sa simpleng pamumuhay sa Cebu hanggang sa pagsikat sa telebisyon at pelikula, ang kanyang kwento ay hindi lamang sa pagsikat ng telebisyon. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng pagiging artista, kundi kwento ng pagiging tao, isang ama, anak at manlalaban sa buhay. Si Robert Tamayo Villar Jr. ay pinanganak noong 21 ng Marso 1998 sa Cebu City, Philippines. Ang kanyang pamilya ay hindi maituturing na mayaman o marangya. Sa halip, sila ay nakaranas ng hirap at kahirapan sa araw-araw na pamumuhay. Bago pa man siya sumikat sa showbiz, si Buboy ay lumaki sa isang tahimik ngunit masalimot na pamilya. Ayon sa mga kwento ng kanyang buhay, nagkaroon sila ng mga mahihirap na karanasan kasama na ang pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang at mga isyu sa tahanan na nagbunsod sa kanya na maging malakas sa murang edad. Bata pa lamang, naranasan na ni Buboy ang magtrabaho at gawain na karaniwang hindi inaasahan para sa isang bata. Ilan sa kanyang mga alaala ay ang pagtulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagkolekta ng basura at paggawa ng iba't ibang racket upang makatulong sa panggastos ng pamilya noong sila'y nasa Cebu pa. Ito ay malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Isang batang may responsibilidad bago pa man siya makilala sa publiko. Hindi naging madali ang unang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit dito rin nagsimula ang kanyang determinasyon na magtagumpay hindi lamang para sa sarili kundi para sa pamilya. Ang pagpasok ni Buboy Villar sa showbiz ay tila isang biyaya na dumating sa tamang panahon. Sa edad na 10, nagsimula siyang mag-audition sa mga produktong pang-telebisyon. Isang malaking oportunidad para sa kanya ang naging simula ng kanyang tagumpay. Ang pag-audition niya sa ABS-CBN's Little Big Star, isang tindig na naging daan upang mapansin ang kanyang talento at kakatuwang personalidad. Matapos nito, hindi na siya tumigil sa pagbuo ng kanyang pangalan sa industriya. Siya ay naging miyembro ng pinakabata at musically inclined na boy band sa Pilipinas, ang Mac and the Dudes. Ngunit ang tunay na nagpakilala sa kanya ay ang kanyang pagganap sa fantasy series na Jezebel noong 2008 na siyang naging unang malaking break niya sa telebisyon. Mula rito, naging sunod-suduran ng mga proyekto at serye na nagdala sa kanya sa mas malalaking audience. Isa sa pinaka-memorable na pagganap ni Buboy ay bilang si Carding o si Ding sa Darna mula 2009 hanggang 2010 kung saan nakatrabaho niya ang kilalang aktres na si Marian Rivera. Ang pagganap na ito ay nagpatunay sa kanyang kakayahan hindi lamang sa drama kundi pati na rin sa genre ng pantasya at aksyon. Hindi naglaon, bumida rin siya sa iba pang mga proyektong gaya ng Panday Kids na nakapagpatatag sa kanyang pagkakakilala sa industriya. Ang mga palabas na ito ay nagbigay hindi lamang ng exposure kundi pati ng respeto bilang isang aktor na may kakayahang humatak ng atensyon ng manonood. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanyang portfolio mula sa mga drama series, pelikula at pati pag-host ng mga programa. Ipinakita niya ang kanyang versatility bilang artista na nagawa ring gumana bilang comedian, host at aktor sa iba't ibang genre. Matapos magsimula sa kanyang pagiging artista, unti-unti siyang napunta sa hosting kabilang ang pagiging isa sa mga host ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Isang direktang pag-adapt ng dating Eat Bulaga na ipinalabas sa GMA. Siya ay naging regular host at isa sa mga mukha ng programa. Bukod sa TV, lumahok din si Buboy sa ilang pelikula at espesyal na proyekto na patuloy nagpapatibay sa kanyang kredibilidad bilang isang artista. Hindi rin naging ligtas si Buboy sa mga pagsubok na dala ng showbiz at personal na buhay. Tulad ng maraming artista, may mga pagkakataong tila siya ay nawala sa limelight. Habang ang showbiz ay isang malaking bahagi ng kanyang buhay, hindi rin nawala sa kanyang priorities ang pagtataguyod ng pamilya. Ayon sa ulat, nagumpisa siya ng sariling food cart business na tinatawag na Paresan ni Book, isang street food venture na nakakatulong sa kanyang pangarap na magkaroon ng matibay na pinagkukunan ng kita at suportahan ng kanyang pamilya. Isa sa pinakamalaking pagbabago rin sa buhay ni Buboy ay ang pagiging ama sa murang edad. Sa kanyang dating partner na si Angeline Serrano Gorens, nagkaroon sila ng 2 anak na sina Lance Caroline at George Michael. Ang responsibilidad na ito ay isang napakalaking bahagi ng kanyang buhay. Ang pag-asa sa showbiz ng buong oras ay hindi lamang ang nagpatakbo sa kanya. Ang kanyang mga anak, ang kanyang negosyo at ang kanyang relasyon sa pamilya ang nagtulak sa kanya upang magtrabaho sa iba't ibang paraan. Hindi lamang bilang artista kundi bilang ama at provider.
Ang buhay pamilya ni Buboy ay nagdala ng maraming kwento, parehong masaya at mapait. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng kanyang personal na buhay ay ang kanyang relasyon kay Angeline Serrano Gorens na kanyang naging partner mula pa noong 2016. Sa panahon ng kanilang relasyon, nagkaroon sila ng 2 anak at tila masaya sa simula. Ngunit hindi naglaon, nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan na nauwi sa paghihiwalay noong 2020 matapos ang 4 na taong relasyon. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, may mga ulat na nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila lalo na tungkol sa mga responsibilidad ni Buboy bilang ama. Ayon sa ilang ulat, may mga alegasyon na hindi siya sapat na sinusuportahan ng kanyang mga anak na kapwa sa oras at sustento na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng pamilya ni Angeline. Ang mga issue na ito ay naging kontrobersyal at napag-uusapan sa media. Ngunit gaya ng ibang tao, si Buboy hindi lamang nakatuon sa nakaraan kundi patuloy na nagpupunyagi sa kanyang buhay. Ngayong 2025, inamin niya sa isang podcast kasama si Tuesday Vargas na mayroon na siyang bagong partner. Si Criza May Isay Sampiano na hindi showbiz personality, ipinakilala niya ang kanilang bagong panganak na anak na lalaki na siyang 3 anak ni Buboy. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang pagiging ama ay isang malaking bahagi ng kanyang buhay at gusto niyang makahanap ng partner na tunay na magmamahal hindi lamang sa kanya kundi pati sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Buboy Villar sa industriya ng showbiz at iba pang mga gawain. Siya ay kilalang host pa rin ng tahanang pinakamasaya na isang noontime show sa telebisyon. Bukod sa showbiz, inilunsad din ni Buboy ang sariling negosyo na pare sa Nebo, isang food cart venture na nagbibigay sa kanya ng alternatibong kita. Bilang ama ng 3 anak, si Buboy ay nananatiling abala sa pagpapalaki at pag-aalaga sa kanila. Bagamat maaaring hindi kasing prominente tulad ng dati ang kanyang karera sa acting, nananatili pa rin siyang aktibo sa telebisyon, podcast appearances at iba pang proyekto na nagpapakita ng kanyang talento at personalidad. Ang buhay ni Buboy Villar ay isang kwento ng pag-asa, pagsisikap at pagiging totoo sa sarili. Mula sa pagiging isang batang may gusto lamang makaraos sa araw-araw, naging artista at host siya na minahal ng masa. At ngayon isang ama at provider na handang harapin ang mabigat na responsibilidad ng pamilya. Kahit may mga kontrobersiya o hamon, ipinapakita ng kanyang paglalakbay na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang batay sa kasikatan kundi pati sa pagiging totoo sa sarili at dedikasyon sa pamilya. Sa huli, ang kanyang buhay hindi lamang isang kwento ng artista, kundi isang inspirasyon para sa marami na kahit anong pagsubok ang dumating, may pag-asa at may bagong umaga para sa mga taong handang magpursige. Ang bawat yugto ng kanyang buhay, mula bata hanggang sa pagiging ama ay nagbibigay aral na ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit sa sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya, ang anumang unos ay kayang lampasan.